Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Praise God. 2 weeks na lang or 1 week actually. Yung susunod na week po, yung last week natin ay anniversary celebration na po natin. Kaya patuloy po natin itong idalangin. Lord willing po ay meron po tayong representative na manggagaling po ng Pangasinan. Pero right now po, sama po natin sa prayer sapagkat alam niyo naman ang gawa ng kaaway ay talagang hanggat mapipigilan niya ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng kanyang mga lingkod ay ginagawa ng kaaway. Kaya samahan niyo po ang mga kapatid natin sa Pangasinan, at least makapagpadala po sila ng mga representative at anuman ang mga sitwasyon nila ay kanila pong mapagtagumpayan para makasama po natin sila at makipag-celebrate din po sa atin para po sa ating ika-33rd na anniversary celebration. And of course, ganun din po, kasama din po ang Sariaya na meron na rin po tayong isa pang gawain na naidagdag sa gawain po ng Jewels. Kaya Lord willing, 5 churches po ang magsasama-sama para po sa ating 33rd years of existence bilang gawain ng Panginoon this coming June 28. Kaya palakpakan po muli natin ang kabutihan ng ating Diyos. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon sa Kanya pong pagkilos sa gawain ito. Siya po ang nagpasimula ng gawain ito at siya rin po ang patuloy na kikilos, magpapalawak ng gawain ito katulad nga po ng ating alam, katulad ng senior kanina ni Sister GP, ang Panginoon, pag nagbigay ng assignment, kasama sa assignment ay equipping, kasama sa assignment ay ang mga provisions. Kaya kung ito'y gawain ng Panginoon, siya ang nagpasimula nito, siya rin po ang magpapalawak nito, siya rin ang magpapalago nito. Ang kailangan lang po natin gawin ay magsama-sama. At tulad po na naging tema natin last time ng ating anniversary, serve together, grow together. Amen po ba? At ngayon naman po ang ating theme for this year ay made perfect forever. Ayan. So purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Sa oras pong ito, para po sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. And by the way po, Lord willing, after po ng atin pong anniversary this June, ay yun nga po, katulad ng sinabi ng ating kapatid kanina na madami pong mga bakanting upuan. So, yung ginagawa po natin na leadership training, of course, ay kasama po yan sa programa ng ating iglesia na ang bawat isa po ay magamit ng Panginoon talaga. At ang atin pong trust, hindi lamang po dito, kundi magkakaroon din po tayo ng mas maigting na pagkilos na may kinalaman po sa atin pong mission work. Kaya meron po tayong North Wing, meron tayong South Wing na group, meron po tayong ministry na binubuksan sa Pangasinan, sa Norte, at meron po doon na lugar sa Tarlac, sa Sison, Pangasinan, at ganoon din po dito po sa Batangas. Later on ay nakikipag-coordinate po kami kay Brother June, maging kay Pastor Boy sa Lipa. So Lord willing, ngayon pa lamang po, sama niyo po ito sa prayer para yung external work natin, yung expansion ng gawain ng Panginoon ay magawa po natin ang sama-sama ng tulong-tulong. Amen po ba? So itong pagkatapos po ng ating anniversary ay yun na po yung ating pagkilos sama-sama para po sa patuloy na pag-advance ng kaharian ng ating Panginoon. Nakikita po natin na talagang ang mundo ay, sabi nga, habang tumatagal, pasama ng pasama, pero ang gawain po ng Panginoon, kaya mas lalong kailangan sapagkat hindi kalooban ng Diyos na ang mga tao ay manatili doon sa kanilang kasamaan. Kalooban lagi ng Diyos na abutin itong mga alam nating mga masasama, alam natin ang mga naliligaw. At yan ang trabaho ng church. Kaya naririto ang church upang abutin ang lahat ng mga nasa kadiliman. At bawat isa sa atin ay kabahagi po sa gampanin na ito bilang bahagi ng kanyang iglesia. Amen po ba? Kasama po ba kayo doon sa ating sama-samang patuloy na pagkilos para magdala ng kaluluwa, para pagdating ng Panginoon ay marami pong kaluluwang sasalubong sa ating Panginoon? Amen po. Amen. Amen. Hindi lamang po tayo talaga mga makukontento na okay na tayo dahil tayo ligtas. Kailangan pa rin po natin akayin yung mga wala pa po sa Panginoon. Ayan.
Okay, para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, hilingin ko kayo na magbukas ng inyong Bible from the book of Matthew. This time, ang pag-aaralan po natin ay nasa chapter 12, verses 38 hanggang 50. Mateo, chapter 12, talatang 38 hanggang 50. At ngayong pagkakataon na to, ang bibigyan po natin ng pansin ay may kinalaman po sa dangers of unbelief. Kung nandyan na po kayo, anyayahan ko po muli ang bawat isa na magsitayo upang sama-sama po nating basahin ang salita ng Panginoon. Babasahin po natin ng halinhinan, tigi-tigi isang talata, una po muna dito sa aking kaliwa, pero lahat po ng pagbasa sasabay ako. Pagkatapos po ng isang talata, dito naman po sa kabila. Okay, handa na po para sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Parang ilan pa lang po ang handa. Handa na po ba ang lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Amen. Sige po, halinhinan po ha. Okay, sasabay po ako sa lahat ng pagbasa. Verse 38, sinabi naman sa kanya ng ilang eskriba at pariseo, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig din ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Kapag lumabas mula sa isang tao ang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap na mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sinasabi niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik niya ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Kaya yumayaon siya at nagsasama pa ng 7 espiritong masama kaysa kanya. Pumapasok sila at naninirahan doon. Kaya't sumasama kay Sarati ang huling kalagayan ng taong iyon. Ganyan din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Muli po tayong dumulog sa Diyos sa panalangin. O Diyos, muli po kaming nagpapasalamat ng lubos sa napakagandang pagkakataon, O Diyos, na binibigay mo po sa amin upang muli marinig namin ang iyong tinig mula sa iyong salita. At ang tinig mo, O Diyos, ay patuloy na gumagabay at nag-aayos ng aming mga buhay upang tunay nga, O Diyos, sa aming paglakad sa mundong ito, sa aming pananampalataya, ay patuloy na maliwanagan ang landas ng bawat isa sa amin at lalo pa, Panginoon, na magningning ka sa aming mga buhay sapagkat ikaw nga ang naghahari sa amin, O God. Kaya naman sa oras pong ito, muli hayaan mo, O Diyos, na ang iyong salita ay hindi po maagaw ng anumang kaabalahan ng aking mga kapatid. Dalangin ko po, O Diyos, na ituon, tulungan mo ang bawat isa na makapag-focus ng mabuti, anumang distractions ng kaaway, Lord God, sa oras na ito ng pakikinig ng iyong salita, ay huwag mong ipahintulot, O God, na makaagaw ang mga salita mo, Panginoon, na alam naming napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya Lord God, inaangkin ko po na ang iyong
salita, Panginoon, ay ginaganap na nito ang iyong nasa, sapagkat hindi mo hayaan ang iyong salita ay bumalik sa iyo na hindi po nangyari ang iyong kalooban sa iyong mga anak. Kaya salamat po ngayon pa lamang sa pagpapalang hatid ng iyong salita sa buhay ng aking mga kapatid na iyong mga lingkod. In Jesus' name, Amen. Makakaupo na po kayong muli, purihin po ang ating Panginoon. Ang ating po pag-aaralan sa umagang ito ay may kinalaman po sa unbelief at yung kapanganiban o kapahamakan na dulot nito. Kaya the dangers of unbelief. At dito po matatagpuan natin sa atin pong binasa, sa simula pa lamang po ng ating passage ay pakita po natin na ang mga eskriba at mga pariseo ay humihingi po ng sign mula sa ating Panginoon. Ngunit ang paghingi ng sign na ito ay hindi po dahil gusto nilang manalig sa Panginoon kapag ka nagpakita ang Panginoon ng sign. Kundi ito pong paghingi nila ng sign na ito ay alam ng Panginoon na hindi kahit anong sign ang ibigay ng Panginoon, hindi pa rin sila mananalig. Kasi matigas ang kanilang puso at meron na silang pagpapasya na hindi sila mananalig sa ating Panginoon. Pero dahil alam ng Panginoon ang kanilang kalagayan at nais ng Panginoon na sila'y maligtas, kaya makikita natin na bagamat humihingi sila ng sign, pero hindi talaga yung palatandaan ang binigay ng Panginoon na hinahanap nila ayon sa kanilang kagustuhan. Kundi ang ibinigay na sign ng Panginoon ay kung ano ang possible consequence kapag ka sila'y hindi nanalig sa Panginoon at nanatili sila doon sa kanilang kawalan ng pananalig sa ating Panginoon. Kaya dito po, makikita natin na ang mga eskriba at pariseo ay nandoon sa kalagayan na sila po ay walang pananalig o walang pananampalataya sa ating Panginoon. At ito po ang kanilang kalagayan ay ng kawalan ng pananalig ay hayag sa ating Panginoong Hesus. Kaya naman nais ng Panginoon na itong mga eskriba na ito at mga pariseo ay magkaroon ng pananalig sa Kanya. Ngayon, tandaan niyo po, ito po ang paghingi nila ng sign, paghingi po nila ng palatandaan, ay pagpapakita po ito ng weak faith. Tandaan niyo po, sa ating mga mananampalataya, natutunan po natin sa salita ng Diyos, ang totoo, ang sabi po ng Hebreo chapter 11 verse 1, ang tunay na pananampalataya ay pagiging tiyak sa mga bagay kahit hindi mo ito nakikita. Yan po sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya kapag ka ikaw ay humihingi ng sign, meron kang hinihinging palatandaan sa Panginoon, yan ay sign ng pagkakaroon ng weak faith. Or sometimes ay pwede din po na maging palatandaan niya ng unbelief, katulad po ng kalagayan nitong mga eskriba at mga pariseo. Kasi po sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, sabi, katulad po ng ating alam, sabi, faith is being sure of what we hope for. Sa Tagalog, ang sabi, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayo na ang lahat ay mangyayari kahit hindi natin nakikita. Yung inaasahan natin kahit hindi natin nakikita, pero naniniwala tayo na ito'y magaganap, ito'y mangyayari. So that is faith, being certain of something na wala pa sa iyong harapan, pero naniniwala ka na mangyayari. Ngunit, ang problema po, ito pong mga eskriba at mga pariseo na ito, hindi po sila humihingi ng sign sa ating Panginoon para ma-convince sila and later on manalig sila sa Panginoon. Hindi po. Humihingi po sila ng sign sapagkat ang totoo, gusto nilang parang ang Panginoon ay inuutusan nila ang Panginoon. At nakita ito ng Panginoon. Itong mga taong ito ay nandoon sa kalagayan ng kawalan ng pananalig sa Kanya. So, unbelief. Now, what is unbelief? Ang unbelief po, ito po ay iba doon sa doubt or pag-aalinlangan. Unbelief is an active rejection or pagtanggi of God's revealed truth and a refusal to trust in His character and promises. So ito po yung maliwanag na makikita nating kalagayan ng mga eskriba at pariseo. Na kahit na po
Nandyan yung maliwanag na katotohanan ng mga dakilang gawa ng Diyos. Yung mga himalang ginawa ng ating Panginoon sa mga may sakit, pagpapalayas ng masamang espiritu, and yet, hindi pa rin sila makonvince. Humihingi pa sila ng mas marami pang mga signs. Pero hindi para manampalataya, kundi dahil nga meron silang unbelief sa ating Panginoon. So, tandaan po natin, unbelief is not merely a lack of knowledge or an intellectual doubt. Hindi po ito, pagka sinabi na ang unbelief ay dahil kulang ka lang ng kaalaman, hindi. It is a rejection to the truth that has been revealed and a refusal to trust in His character and His promises. It is the posture of the heart that says, I will not submit to God even when the evidence is clear. Kumbaga meron na agad na malinaw na desisyon. Para bang isang tao na kahit anong paliwanag mo, hindi na natatanggapin yung paliwanag mo kasi nga buo na sa kanyang pasya kung anong kanyang paniniwalaan. Ganyan din po ang unbelief. Now, dito po sa Matthew chapter 12, sa ating passage, sa verses 38 hanggang 50, meron po tayong makikita na several severe dangers of unbelief. Tatlo lamang po yung makikita natin at pag-aaralan natin. At later on, sa huling bahagi ng ating pag-aaral, ay titingnan po naman natin ano yung kailangan nating gawin to battle, to be victorious over unbelief, sapagkat hindi kalooban ng Diyos ang pananatili sa katigasan ng puso o kawalan ng pananalig sa ating Panginoon. So ano po ang mga dangers of unbelief? Ang una po ay yung danger of hardening of the heart. Unbelief leads to a state where a person becomes insensitive to the work of the Holy Spirit. Ibig sabihin ng isang tao na walang pananalig o nagpasya na huwag tanggapin ang katotohanan ng Diyos at manatili siya doon sa kalagayan na hindi siya mananalig, yung pangungusap ng banal na spirito ay hindi na nila kinikilala. In fact, dito makikita natin sa Matthew chapter 12, doon sa earlier verses, itong eskriba at mga Pariseo, they ascribe or they attributed the work of the Lord na ang kanyang sinusunod, ang nangunguna sa kanya ay si Beelzebul. Imagine niyo po, nagpapagaling ang ating Panginoong Jesus, gumagawa po ng mga himala, sumusunod sa kalooban ng Diyos, and yet, itong mga eskriba at mga Pariseo nito, because of their unbelief, pinatigas nila ang kanilang mga puso to the point na ang pagkilala nila sa ginagawa ng ating Panginoon ay gawa ng dyablo. Imagine niyo po yun, hindi na nila kinikilala ang kilos ng banal na spirito, bagkos ina-associate pa nila yung gawain ng ating Panginoon sa gawa ng dyablo. Kaya dahil po sa katigasan ng kanilang puso na ayaw nilang tanggapin ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Yesus, pansinin niyo po yung pahayag ng Panginoon sa verse 38 and verse 39. Ano sabi ni Jesus? Sabi niya, referring to the scribes and the Pharisees, ang sabi, lahing masama, di tapat sa Diyos. So humihingi sila ng sign, naroroon sila sa gawain, kasama ang Panginoon, pero hindi sila nananalig sa Panginoon. Naroroon sila at naririnig nila ng personal ang pagtuturo ng Panginoon, and yet, they reject the teachings of the Lord. Kaya anong declaration ng Panginoon sa kanila? Sabi sila'y lahing masama, lahing mga hindi tapat sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipapakita sa inyo. Pero hindi po ibig sabihin na walang ipapakita, kundi sabi niya maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. So, itong mga Pariseo na ito, nasa sobrang tigas ng kanilang puso, sa kabila ng kabi-kabilang palatandaan ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, mga pagkilos na nagpapakita na talagang ang ating Panginoon ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ginagabayan ng ating Diyos Ama, nagpagaling siya na may mga karamdaman, nagpalayas ng mga masamang espiritu, gumawa ng mga himala, nagbuhay ng mga patay.
Pero sa kabila ng lahat ng ito, they refuse to believe in the Lord Jesus Christ. Bakit po? Kasi nga po, they hardened their heart. Pinatigas na ng kanilang kawalan ng pananalig sa ating Panginoon ang kanilang mga puso. Kaya, sabi ng Panginoon sa kanila, no, sila humingi ng tanda, lahing masama, lahing hindi tapat sa Diyos. Ang sabi sa Ingles, a wicked and adulterous generation. Wow. At bilang tugon ng Panginoon sa kanilang demand na magpakita ang Lord ng sign, at tandaan niyo po dito sa paghingi nila ng sign, hindi nila sinabi, magbigay ka ng palatandaan para kami ay manalig sa iyo. Hindi eh. Basta ang sinabi lang nila, magbigay ang Panginoon ng palatandaan and for no apparent reason. Para bang china-challenge lang nila ang Panginoon pero wala talaga silang naisin na manampalataya sa Panginoon. Kaya ano po ang ginawa ng Panginoon? Nagpakita siya ng dalawang mahalagang hindi basta sign, kundi ito ay nais niya na sa pamamagitan ng palatandaang ito ay makita ng mga eskriba at ng mga Pariseo, mga taong hindi nananalig sa Panginoon, ang kahalagahan na sila'y makalaya doon sa kawalan ng pananalig sa Kanya. Kaya ano pong binakita ng Panginoon? Yung sign of Jonah, and number 2 ay yung sign of the Queen of the South. Sabi po sa verse 40, kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihama kay Jonas ang naririto. Anong ibig sabihin dito ng Panginoon? Bakit niya ginamit ang buhay ni Jonas para sa hinihinging sign ng itong mga eskriba at mga Pariseo? Sino ba si Jonas at sino itong mga Ninevites? Alam na po natin halos yung marami sa inyo, mga matagal ng mananampalataya, familiar na kayo, sino ba si Jonas? At alam nyo ang kalagayan ng mga Ninive. Para sa iba naman po, nang bago pa lang din natin mga kasama sa pananampalataya, si Jonah po ay isang propetang Hudyo na inutusan po ng Diyos na magpahayag ng pagsisisi sa mga Ninevites. Ang mga Ninevites po, isang Gentile nation. Ibig sabihin, kalaban ng bansang Israel, hindi Hudyo, at napaka-cruel po ng bansang ito, at napakasama, at pinahirapan po ng mga Ninevites ang mga Israelites. At dahil dito ay kailangan silang parusahan ng Diyos. Ngunit sabi ng Panginoon kay Jonas, kahit na sila karapat-dapat parusahan dahil sa kanilang kasamaan, pagpahayagan mo sila ng pagsisisi. At sila'y, pag nagbalik loob sila, ay hindi na sila parurusahan. At nung una, alam natin na very reluctant na gawin ito ni Jonas. Alam po natin yung kwento, tumakas po siya sa halip na sumunod. At naka-encounter po siya ng iba-iba pong mga sitwasyon sa kanyang buhay. Kasama na po doon yung pagkawasak ng barko na kanya sinasakyan, pagkatapon ng maraming kagamitan doon sa barko. Ibig sabihin po, dahil sa kanyang pagsuway, madami pong nadamay. Kaya nung ma-realize niya po na siya po ang dahilan ng kapahamakan ng maraming mga tao doon sa barko, nagpasya po siya na ipahulog siya sa tubig sapagkat alam niya na sa pamamagitan nun yung sumpa ng Diyos ay maaalis na, hindi na madadamay yung mga tao. At ganun nga po ang ginawa, pero alam natin, pagtapon sa kanya ay nilulun po siya ng isang malaking isda, and for 3 days and 3 nights, ang ibig sabihin nun, namatay na siya. Kasi kaya tinulad siya sa Panginoon na kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda, ganun din ang mangyayari sa ating Panginoong Jesus. Pero ito maganda, si Jonas kahit namatay na, nung siya po iniligtas uli ng Diyos at nangaral doon sa mga Ninevites, siyempre, imagine niyo kumbaga sa atin, viral yon kung sa ating panahon, di ba? Mababalita yung kanyang ginawa.
hindi lang yun doon sa mga Ninevites malalaman. Viral yung kanyang kwento kasi imagine niyo patay na, tapos nabuhay pa at nagpapatotoo kung paano siyang iniligtas ng Diyos kahit na siya'y masama. So, kaya ang ginawa po niya, nangaral po siya doon sa mga taga-Ninevites na ako rin ay isang masamang tao, pero iniligtas ako ng Panginoon at kayo din na masamang lungsod, kayo na masamang bansa, pero mahal kayo ng Diyos, ililigtas din kayo ng Diyos, kailangan lang magsisi kayo. So, dahil narinig ng mga taga-Nineveh yung pangangaral ni Jonah at nakita nila yung pagmamahal ng Diyos na kung sila'y magsisisi, hindi na sila parurusahan, at nakita natin anong nangyari. Naniwala yung mga taga-Nineveh mula doon sa hari hanggang sa mga hayop. Lahat po sila ay nagsuot ng sako bilang pagpapakita ng kanilang pagsisisi. At hindi nga pinuksa ng Diyos ang Ninevites. Ngayon, ang sabi po ng verse, ang sabi, mas higit ang naririto kaysa kay Jonas. Kung paanong si Jonas ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda for 3 days and 3 nights, ganun din ang anak ng tao. Siya din ay 3 araw at 3 gabi na ibabaon sa... At after that, ano nangyari? Alam natin na nabuhay ang ating Panginoong Yesus. So, yung comparison ng buhay ni Jonas sa nangyari sa ating Panginoong Yesus, higit ang ating Panginoon sapagkat siya ay namatay at muling nabuhay, na ang purpose din niya ay hindi mapahamak itong mga eskriba at mga Pariseo at yung hindi pa nananalig sa Kanya. Kung sila'y mananalig sa ating Panginoong Hesus, hindi rin sila mapapahamak. Pero kung sila ay hindi magsisisi, tiyak na mapapahamak sila. Kaya dito po, pinapakita sa atin ng Panginoon na kung gaano kasama ang Nineveh, pero dahil sila'y nagsisi, dahil sa pangangaral ni Jonah, pinatawad sila ng Diyos. At ngayon, sinasabi din ng Panginoon, bagamat itong eskriba at pariseo, mga lahing masama, mga lahing hindi tapat sa Diyos, lahing karapat-dapat ng parusahan, pero kung sila'y mananalig sa ating Panginoon na higit kaysa kay Jonas, patatawarin din sila katulad ng ginawa ng Diyos na pagpapatawad sa mga Ninevites. Pero ang problema, sabi nga po ng verse 41, sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Nineveh laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na dihama kay Jonas ang naririto. So anong sinasabi dito ng Panginoon? Itong Gentile nation, itong Ninevites, na dapat sana'y parusahan na, pero pagdating daw ng araw ng paghuhukom, hindi sila parurusahan, bagkos titindig sila para hatulan yung mga hindi nanalig. At sino yung tinutukoy dito ng Panginoon na hindi nanalig? Balikan natin yung verse 39. Sila yung mga eskriba at mga Pariseo, mga lahing masama, lahing di tapat sa Diyos. Na sinasabi dito sa atin ng Panginoon, ito yung palatandaan. Kung si Jonas ay nangaral at nanalig itong mga Ninevites, naligtas sila, ito din yung sign na hinahanap ninyo. Kung gusto ninyong mabago o kung gusto ninyong maalis sa kapahamakan, ang kailangan din ninyong gawin ay manalig kayo, hindi kay Jonas, sa pangangaral ni Jonas, kundi sa pangangaral ko. Dahil ako higit kaysa kay Jonas. At kung paano ang mga Ninevites ay naligtas dahil sa pangangaral ni Jonas, kung mananalig din kayo sa pangangaral ko, ay maliligtas din kayo. Sapagkat alam naman natin na talagang ang ating Panginoon ang tagapagligtas. Now, anong sinasabi dito ng Panginoon? Because of the hardness of their heart. Dahil doon sa kanilang kawalan ng pananalig sa ating Panginoong Yesus, may kapahamakan. Pero ganun pa man, hinihintay pa rin sila ng Panginoon na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Bakit? Kasi po may consequence ang katigasan ng puso. Ang sabi po ng John chapter 3 verse 36, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya makikita niyo po, kahit na napakasama nitong mga eskriba at mga Pariseo, katulad din sila ng mga Ninevites na kailangan din ng pagpapatawad ng ating Panginoon.
Kaya naghihintay ang Panginoon para sa mga taong ito na masama, na magbalik loob lang din sa Kanya. At ang Diyos, patatawarin sila. Ngunit anong kalagayan kapag ang isang matigas ang puso ay hindi nanalig? Ang sabi po ng huling bahagi ng verse, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Kaya sabi, pagdating ng araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Ninive upang hatulan yung mga hindi nanalig. Itong mga lahing masama na ito. So, makikita natin na sa halip na dapat ay condemn na itong mga Ninevites, pero pinatawad sila at binigyan pa sila ng karapatan to judge yung mga hindi nanalig. So, pinalaya sila, hindi na sila paparusahan. Pero yung hindi naman mananalig, yon, sila ang kawawa. Why? Because merong consequence ang hindi pananalig sa Panginoon. So another sign na ibinigay ng Panginoon sa kanila is the sign of the Queen of the South, or yung tinatawag po natin, actually itong Queen of the South na to, siya po yung si Haring Sheba, Reyna Sheba. Makikita po natin yan sa 1 Kings chapter 10 verse 1. Ito po yung reyna na galing sa malayong lugar at nabalitaan niya si Haring Solomon na puspos ng karunungan mula sa Diyos. Kaya naglakbay po siya kasi gusto niya malaman, gusto niya makilala sino ba ang Diyos ng taong ito na pinuspos ng karunungan ng Diyos. Gusto ko ding makilala ang kanyang Diyos. Kaya doon sa kanyang malayong lugar na pinanggalingan, she traveled from the farthest part of the earth para lamang makasalamuha si Haring Solomon. Ang sabi po, when the Queen of Sheba heard about the fame of Solomon and his relation to the name of the Lord. So, hindi lamang siya namangha sa karunungan ni Solomon, kundi namangha din siya doon sa Diyos na pinaglilingkuran ni Solomon na nagbigay ng karunungan sa kanya. Kaya lalo siya naging curious, sino ba ito na taong binigyan ng karunungan ng Diyos? Gusto ko din na makilala ang kanyang Diyos. So ano pong ginawa ni Queen Sheba? Siya po ay isang hentil na naglakbay sa malayong lugar. At ang sabi ng verse 42, tandaan niyo po isang tao, napakalayo ng lugar, pero gusto niyang makilala ang Diyos ni Solomon. At ang sabi ng verse 42, sa araw na yaon, titindig din ang reyna ng timog sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan. So itong reyna na ito na galing sa malayong lugar, sa araw ng paghuhukom, titindig din siya at parurusahan. Sino yung parurusahan? Yung mga lahi na masasama. Ang sabi dito, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Sabi niya, titindig siya laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan. So hindi siya mananampalataya, pero nagkaroon siya ng interest sa Diyos ni Solomon. Gusto niya na makilala ang Diyos ni Solomon. At dahil doon sa kanyang ginawa na ito na paghahangad na makilala ang Diyos ni Solomon, ang tala ng banal na kasulatan, siya din ay nanalig. Kaya naman sa huling panahon, titindig siya at yung mga hindi nanalig sa ating Panginoon, kasama siya na hahatol doon sa mga hindi nanalig. Now, anong ibig sabihin po nito mga kapatid sa Panginoon? Bakit ito ang sinabi ng Panginoon sa mga eskriba at mga pariseo? Sinasabi po kasi ng Panginoon, si Queen Sheba na napakalayo, hinangad na makarating sa Israel para sumampalataya, makilala ang Diyos ni Solomon. Samantalang kayo na mga eskriba at mga pariseo, alam ninyo ang salita ng Diyos, nasa sa inyong kalagitnaan ang nangangaral ng salita ng Diyos. Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Pero sa halip na manalig sa ating Panginoon, tinutuligsa nila ang Panginoon. Sa halip na manalig sa ating Panginoon, pinaparatangan nila ng kasamaan ng ating Panginoong Jesus. So imagine niyo po yun, parang sinasabi ng Panginoon, parang yung napaka-ungrateful nila. Samantalang itong isang reyna na napakalayo para lamang marinig by herself the witness kung sino, kung gaano kadakila ang Diyos ni Solomon. Nag-travel siya ng napakalayo and later on, na-convince siya na totoo na buhay ang Diyos ng Israel at siya ang nagbibigay ng tunay na karunungan. Pero itong mga eskriba at mga pariseo, nasa kalagitnaan nila ang dakilang karunungan ng Diyos. Pero naririto sila, rejecting Jesus.
naririto sila, pinipersecute ang ating Panginoong Jesus. Kaya ano sabi ng Panginoon? Sila'y lahing masama at kung hindi sila mananalig, kung mananatili sila sa kanilang kalagayan ng pagkakaroon ng matigas na puso, in the last days, doon sa panahon ng paghukom, sabi ng Panginoon, hahatulan sila. Hahatulan sila. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Kaya kanina yung message na binigay ng Lord sa atin through Sister Vapes, napansin niyo po ba na related? Yung pinahayag ng Panginoon na ang pananalig sa Panginoon, kailangan na totoo, kailangan ipahayag sapagkat ang walang pananalig ay mapaparusahan. Kaya dito po pinapakita sa atin na ang isang tao na nananatili sa kanyang kawalan ng pananalig sa Panginoon, pinatitigas niya ang kanyang puso sa salita ng Diyos. At ang pagtigas ng kalooban, pagtigas ng puso, ay mayroong kapahamakan. At ang kapahamakan nito ay kaparusahan. Kaya ano sabi ng Lord sa verse 42, sa araw na iyon, titindig din ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan. So sino yung tinutukoy niya na paparusahan? Yung mga eskriba at mga pareseyo. Sila na mga walang pananampalataya. May kaparusahan sa walang pananampalataya. Ngunit sa lahat ng nanalig sa Panginoon, Romans 8:1, there is now no condemnation to those who believe in Christ. Tayo po yun, mga kapatid. Amen po ba? Katulad po tayo ni Queen Sheba. Katulad din po tayo ng mga Ninevites na dapat din ay parusahan na. Pero dahil sa ating pananalig, sa araw ng paghatol, tatayo din tayo kasama ng mga Ninevites, kasama ni Queen Sheba para hatulan yung mga hindi nanalig sa Panginoon. Andyan po ba kayo? Amen. Hindi tayo hahatulan, kasama tayong hahatol. Dahil nanalig tayo, katulad ni Queen Sheba at katulad po ng mga Ninevites. Pero yung mga nagmamatigas ang puso hanggang sa panahong ito, naririnig nila ang salita ng Diyos pero hindi nila binubukas ang kanilang puso sa salita ng Panginoon because of unbelief. Ano po ang magiging kalagayan? There will be consequence. At ang mabigat na consequence is kaparusahan. Ibubulid sila sa dagat-dagatang apoy dahil sa kanilang hindi pagsampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yan po yung unang danger for unbelief. The danger of hardening of the heart. Number 2, the danger of spiritual vulnerability. Kapag ang isang tao po ay nananatili doon sa kalagayan ng kawalan ng pananalig, ang nagiging sitwasyon po nito ay nawawalan ng lugar ng paglago ang kanyang pananampalataya. At kapag ang isang tao ay hindi lumalago sa kanyang pananampalataya or sabihin na natin, nag-stagnate na yung kanyang pananampalataya, that's the moment na ang kaaway ay nakakakilos sa kanyang buhay. Kasi nga, katulad ng sinabi dito ng Panginoon sa verse 43, sabi niya, kapag lumabas mula sa isang tao ang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sinasabi niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik niya ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Kaya yumayaon at nagsasama pa ng 7 espiritong masama kaysa kanya. Pumapasok sila at naninirahan doon. Kaya't sumasama kay Sarati ang huling kalagayan ng taong iyon. Ganyan din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Ang mga tao na nananatili ng kawalan ng pananalig or kawalan ng paglago sa pananampalataya ay naroroon sa kalagayan ng kapahamakan o kapanganiban ng spiritual vulnerability. Now, ano ba itong spiritual vulnerability? Pag sinabi pong vulnerability, ibig sabihin, mas yung susceptibility para sa danger, para sa mga atake ng kaaway, ay mas madaling nakaka-penetrate o nakakapasok o nakaka-atake ang kaaway sa isang tao, spiritually. Kaya dito, sinasabi ng Panginoon,
na kung paanong yung mga taga-Ninevites na nanalig at nagpatuloy, si Queen Sheba na nanalig at nagpatuloy. Pansinin niyo po yung verse 41 and verse 42, nakaabot sila hanggang dun sa panahon na sa huling panahon, sila ay magiging kabahagi sa paghatol. Bakit? Kasi ito pong verse 41 and 42, nagpapakita po na ang mga taga-Ninevites, hindi lamang pagkatapos manalig ay nawala na. Kung hindi makikita natin na nagpatuloy sila, lumago sila sa kanilang pagkilala sa Diyos. Ano pat dahil dito, nawala ng lugar ang pagkilos ng kaaway sa kanilang buhay. Kasi nga po, kapag ang isang tao nagpahayag ng pagkilala sa Panginoon, yung tao na yon malinis na. Sabi nga dito sa verse 43, umaalis na ang masamang espiritu kasi nilinis na ng Panginoon. Kaya lang ang problema, kapag ang isang tao, hindi siya nagkaroon ng mga spiritual disciplines for her or him to grow in faith, ano makikita ng masamang espiritu? Sabi niya, pansinin niyo din po dito, no, may makikita tayo dito na ang masamang espiritu daw po ay kumbaga gumagala-gala sa mga dry places. Sabi po dito ay ang masamang espiritu ay naghahanap ng kanilang parang ang kalagayan dito ay itong mga evil spirit na to, nasa lupa, tigang na lupa, naghahanap ng mapagpapahingahan. After na lumabas siya doon sa isang tao, wala na siyang lugar kasi nga, nagpahayag ang tao ng pananalig sa Panginoong Hesus. Kaya lang ang problema, nung lumabas ito at naghahanap ng matitirahan, naalala niya, balikan yung dating inalisan niya at nakita niya, for rent uli. O kasi, kumbaga, inangkin na ng Panginoong Hesus, pinagharian na ng Panginoon, pero ang problema, hindi pinaghari ang ating Panginoon at hinayaang nakatiwangwang. Kaya nung makita ng masamang espiritu, ang sabi, ito ay bumalik at nagsama pa ng mas matinding pitong espiritu pa kaya lalong sumama ang taong ito kaysa dati. Now, pansinin niyo po, gusto ko po nang bigyan ng itong sinasabi na ito'y gumagala sa mga tigang na lupa. Totoo po ito na pinapahayag dito ng Panginoong Hesus yung pagkilos ng masamang espiritu. Ibig sabihin, nasa sa atin bilang mga tao kung bibigyan natin ng lugar ang kaaway sa buhay natin o hindi. At ang bansamang espiritu, kapag wala siyang nakita na pwedeng niyang pag-stayhan, ay gagala-gala lang siya. Naghihintay siya ng pwedeng lugar na pwede niyang pag-stayhan. Ibig sabihin, ang mga evil spirits po ay masasabi po natin ng mga territorial spirits. Kaya nga, sabi dito, sila'y gumagala-gala sa mga tigang na lupa. Mapapansin niyo po, meron tayong mga haunted houses, meron tayong yung mga madidilim na lugar, yung mga lugar na abandoned. Pakiramdam nyo agad, hindi nyo pa nakikita, pero mapatapat lang kayo or mapadaan lang kayo doon or makita nyo lang yung lugar na yon, biglang kakaiba ang pakiramdam ninyo. Kasi itong mga evil spirits, yung mga lugar na hindi tinatahanan ng mga tao, yun ang kanilang ginagawang territory. Kaya kapag yung lugar na yon ay nagsimula na makaramdam na ng takot ang mga tao, kaya lahat ng mga dadaan doon, ano ba naman tong lugar na to, nakakatakot. Lalo silang lumalakas. Kasi, ipinapahayag ng mga tao na yon yung kanilang fear doon sa evil spirits. Kaya, lalong lumalakas ang kanilang power the more na nagpapakita ng takot ang isang tao. Kaya meron pong mga haunted house, yung mga balite drive. Yung naririnig natin, di ba, na may mga aksidenteng nangyayari. Kasi nga, yung mga dumadaan doon, dahil sa takot, yun yung kanilang laging ipinapahayag. Naku, nandito na naman tayo. May masamang mangyayari. So, the more na ipahayag nila yon ay yung mga evil spirits doon, yun ang kumikilos. Share ko lang po sa inyo yung atin pong naging unang chapel sa Tumbaga, ay ganun po ang kalagayan. Noon po ay, alam ni Pastor Boyon, sila Brother Willie Rason, sila Pastor Gani, mga nakasama ko po doon, sila Brother Onay. Pero si Pastor Boy, very familiar yung naging kalagayan doon, karanasan doon.
Kasi po, nung nakuha po natin yung unang chapel natin sa Tumbaga, kung saan nag-start po yung gawain natin sa Sariaya, yun po talaga ay tinuturing na haunted house sapagkat yung bahay po na yun abandoned at may namatay po doon na parang nagbigti. So, every day po na dadaan yung mga, noon po wala pang masyadong ilaw talaga, iilan lang, sa bahay lang, yung mga poste, wala po. Kaya every time po na may dadaan doon, tapos yung bahay pa na sa second floor, may salamin po na ang laki po ay kasing laki ng pintuan. Kaya siyempre anumang mga reflection na magsinag doon sa salamin, mag-create ang tao ng kanyang imagination at maiisip niya kung ano-ano. To the point po na yung lugar na yon ay kinatakutan sapagkat naging haunted house. Dahil naghahanap tayo ng lugar para sa gawain, yun po ang narentahan natin. Ibinigay ng mura kasi kasama nga po yung masamang espiritong naroroon. Pero alam niyo po, nung una, kinakatakutan po talaga yung lugar na yon. At kami po talaga, ako po pagka bago matulog, talagang ilang oras na battle sa prayer, yung lampara o butotoy. Wala namang masyadong sarado ang mga pinto, pero yung hangin po, ang likot ng apoy, sisindihan ko pag namatay, yan na naman. Kaya natutulog na lang ako dahil nakipag-battle ako. Pag-gising ko, okay na uli. But later on, si Pastor Boy na naginip ng masamang espiritu din doon, nakikipag-battle din siya. Pero mga kapatid, dahil yun po ay ginamit para sa gawain ng Panginoon, yung masamang espiritu na noon ay nananahan doon, later on, yung haunted house ay naging worship center, naging lugar para sa gawain ng Diyos. Kaya yung masamang espiritu, naghahanap ng malulugaran na walan na siya ng lugar. Amen po ba? At ito yung sinasabi ng Panginoon dito, na kapag ka lumabas ang masamang espiritu, dahil malinis na yung lugar, iiwanan niya na yun. At sino ang naglinis ng lugar? Ang ating Panginoon. Kaya ang isang taong nagsuko ng kanyang buhay, nilinis na ng Panginoon. Pero hindi po pwede na after na malinis ay walang mga spiritual disciplines na gagawin. Kasi kailangang mapunuan ng paglago ang pananampalataya dahil kung walang paglago, kung nag-stagnate, anong mangyayari? Yung masamang espiritu, nakikita niyang malinis, babalik uli siya para, sabi nga, lalong maging masama yung lugar na yon. Mas masama pa kaysa dati. Napansin niyo po ba ito mga kapatid? Na minsan, may mga tao na bagong nanalig naman sa Panginoon, pero dahil di po nagpatuloy sa pananampalataya, hindi nagkaroon ng mga spiritual disciplines, kaya nawala ng paglago, nag-stagnate. Ano po ang nangyari? Makikita natin, bababalitaan na lang natin, wala na sa pananampalataya, bumalik na sa mga dating gawain sa mundo, at magugulat na lang kayo na totoo nga, mas masahol pa kaysa dati. Bakit? Kasi nga, sa halip na magpatuloy sa Panginoon, nakilala ang Panginoon pansamantala, pero hindi nanatili, hindi nagpatuloy. At yun po yung problema dito mga kapatid. Ang isang tao na hindi nagpo-progress ang pananampalataya sa Panginoon ay mayroong tendency para sa spiritual vulnerability. At ito po yung nangyari sa nasabi dito ng ating Panginoon na itong mga eskriba at mga pariseo, kung mananatili sila doon sa kanilang kalagayan ng kawalan ng pananampalataya, ang kanilang buhay ay lalo pang mas magiging masahol kaysa dati kung hindi sila mananalig sa ating Panginoon. Samantalang yung mga taga-Ninevites, samantalang si Queen Sheba, dahil nanalig sila sa ating Panginoon, sila ay kasama ng Panginoon, nakakatulan ang mga hindi nananalig. Why? Because there is danger of spiritual vulnerability. At paano nangyayari ang spiritual vulnerability? Kapag ka ikaw ay nag-stagnate sa iyong buhay pananampalataya. Pag ikaw hindi ayaw mo nang lumago sa pananampalataya, tumalikod ka sa Panginoon, mas may lugar ang kaaway para lalong guluhin ang iyong buhay. Mga kapatid sa Panginoon, ang unbelief ay nagre-result sa spiritual stagnation. Kaya ano po ang kailangan gawin? We have to progress to our
spiritual growth and maturity. Thirdly, panghuli po na danger ng unbelief, the danger of isolation from God's family. From verse 46 hanggang 50, ito po yung matatagpuan natin. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat, pansinin niyo yung verse 50, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. O pansinin niyo po, andun po sa kalagitnaan ng gawain, itong mga eskriba at pariseo. Naroroon sila in association with the Lord. At naroroon din ang mga tunay na mga alagad. Naroroon din ang mga tunay na nananampalataya sa Panginoon. At ayon dito, dumating yung ina at mga kapatid ng ating Panginoong Hesus. At habang nagtuturo ang Panginoon doon sa gawain, pinasabi sa kanya na naririto ang iyong ina at mga kapatid. Pero, pansinin niyo po, sa Panginoon, alam niya na ang tinutukoy ng mga tao na ito na nagpasabi sa kanya ay yung kanyang blood relation sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ina. Pero sino ang nirecognize ng Panginoon na kanyang ina at mga kapatid? Sabi ng Panginoon, itinuro niya yung mga alagad. Tinuro niya yung mga sumusunod sa kanya. Tandaan nyo parang ganito ang senaryo. Parang ganito po tayong lahat. Sama-sama tayo. Nakikinig tayo sa ating Panginoong Hesus. Kasama natin yung mga eskriba at mga pariseo. Kasama natin yung mga hindi nananalig. Alam ng Panginoon kung sino yung nananalig at hindi. Kaya, nung sinabi, naririto ang iyong ina at mga kapatid, sabi ng Panginoon, sino ang aking ina at mga kapatid? Tinuro niya yung kanyang mga alagad. Yung naroroon na alam niyang nananalig sa kanya. Kasi kilala ng Panginoon, di ba? Sabi ng banal na kasulatan, maging yung bilang ng ating buhok, alam ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na kilala tayo ng Panginoon? Alam ng Panginoon ang ating mga puso? Kaya alam din ng Panginoon kung sino talaga ang nananalig sa Kanya sa kalagitnaan ng crowd. Kaya sino tinuro niya? Yung alam niyang nananampalataya sa Kanya. Sila ang aking mga ina at aking mga kapatid. Now, ano ibig sabihin nito mga kapatid? Association does not mean having relationship with the Lord. Hindi lahat ng nasa gawain ng Panginoon ay masasabi natin na nananalig sa Panginoon. Alam ng Panginoon kung sino yung mayroong tunay na pananalig at alam din ng Panginoon kung sino yung walang pananalig. At ang pamantayan para tawagin tayo na kabilang sa pamilya ng Diyos, sabi ng Panginoon, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama, ang aking tunay na ina at mga kapatid. Amen po ba? So sinabi ng Panginoon ng malinaw ang qualification. Kaya itong mga eskriba at mga pariseo, right away, alam nila sa kanilang sarili na hindi sila kabilang. Bakit? Kasi alam nila na hindi sila nananalig sa Panginoon. At alam din yan ng Panginoon. Pero hindi sila ang tinukoy ng Panginoon. Hindi sila ipinahiya ng Panginoon bagkos ang nirecognize ng Panginoon kung sino-sino yung mga itinuturing niya na mga ina, na mga anak, mga kapatid sa pananampalataya. Sila na sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Sila ang kanyang ina at mga kapatid. Anong napansin natin dito? Unbelief isolates a person from God's family. Kasama nila, yung mga eskriba at mga pariseo, nandun sila sa kalagitnaan ng Panginoon. Pero hindi sila kabilang sa pamilya ng Diyos. Andyan po ba kayo? Maaaring ang isang tao ay nasa kalagitnaan ng gawain ng Diyos, pero hindi siya kabilang sa pamilya ng Diyos. And the Lord knows it. Pero hindi kalooban ng Panginoon na hindi ka maging kabilang ng kanyang pamilya. He wants you to be a part of His family. Kaya nga sabi niya, ang sino man na gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. So, pinahayag ng Panginoon ang requirement. Bakit?
Kasi ayaw niya na hindi tayo mapabilang. Pero alam niya rin na ang mga eskriba at mga pariseo na ito, kahit naroroon sila sa gawain, sila po ay excluded and isolated from God's family. Kaya tandaan niyo mga kapatid sa Panginoon, tayong lahat na nananalig sa Panginoon, ang tinuturing niya na pamilya, kanyang pamilya. Kaya kung titingnan ko po dito kung ano yung naramdaman nung tinuring niyang mga ina at mga kapatid, itong mga tao pong ito na sumusunod sa Panginoon, kung titingnan po natin ang kanilang mga buhay, yung kanilang katayuan, alam ko na itong mga taong ito, katulad din natin, ordinaryo ang buhay, mahihirap. Itong mga taong ito ay maaaring rejected din sa kanila pong society. Yung iba dito, mga katulad natin, mga mahihina, may mga karamdaman. Pero dahil sila'y sumusunod sa Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Tinuring sila ng Panginoon. Ito ang aking ina at mga kapatid. Sila na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So mga kapatid sa Panginoon, to be regarded by the Lord as His true family is a great encouragement po sa bawat isa sa atin. Na tayo po yung naging pamilya ng Diyos, hindi dahil sa ating, pag mayayaman, yan ang aking kapamilya. Gusto ko kasi mga mayayaman lang. Gusto ko kasi mga magaganda lang. Hindi. Walang ganong pamantayan ng Panginoon. Ang pamantayan niya, kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit, ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin, hindi po dito sukatan ng educational attainment. Ang mahalaga, ano bang kalooban ng Diyos? Manalig tayo kay Kristo. Kaya kung ikaw ay nananalig kay Kristo, kabilang ka sa kaharian ng Diyos. Kabilang ka sa pamilya ng Diyos. Amen po ba? Hindi dahil, mahirap lang ako, hindi ako belong sa pamilya ng Diyos na yan, hindi ako belong sa Jewels. Kasi pang mayayaman lang siguro yan. Wala pong ganong qualification ng Panginoon. As long as you believe in the Lord, siya yung anak ng Diyos. Ikaw ay tinuturing ng Panginoon, nakabahagi ng kanyang pamilya. Amen po ba? Hindi po ba natin dapat palakpakan ng ating Panginoon na welcome tayo sa pamilya ng Diyos? Ang hindi lang welcome sa pamilya ng Diyos, yung mga matitigas ang puso, yung ayaw manalig. At tulad po ng mga eskriba at pariseo. They were excluded not because the Lord doesn't want them to be included. No. They were excluded because of their decision in their heart. Ayaw nilang manalig sa Panginoon. Ngunit yaong sumusunod, gumaganap sa kalooban ng Ama na nasa langit, ang sabi ng Panginoon, sila ang aking ina at mga kapatid. At tayo po yun, mga kapatid. Maaaring kung titinan ng ating mga pananampalataya, maaaring sabihin natin, hindi tayo ganun katatag sa faith, marami tayong mga weaknesses. Yes, kasi talagang kailangan natin ng Panginoon. Hindi naghahanap ang Panginoon ng mga strong. Hindi naghahanap ang Panginoon ng mga hindi na natin kailangan ng Diyos. No, every one of us, we know that we need the Lord in our lives. Kaya nga lumalapit tayo sa Panginoon. Kasi kung alam mo na kaya mo na by your own, hindi ka nalalapit, hindi ka maghahanap ng Savior. Kaya lahat ay welcome sa Panginoon. Tayo na mayroong mga kanya-kanya mga struggles, yes, tayo po yung hinihintay ng Panginoon na lumapit sa Kanya at manalig sa Kanya. At kapag ka tayo'y nananalig sa ating Panginoong Hesus, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, tayo'y manalig sa Kanyang anak na Kanyang sinugo. At dahil doon, ang bawat isa po sa atin ay nagkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon. Amen po ba? So, wag niyo pong mapagkamalan na ang pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos ay dahil sa pagdalo. Hindi po doon. Ang pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos ay dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Kung kayo po'y naririto sa gawain ng Diyos, dahil ang idea ninyo, ay, lagi akong umattend sa Jewels, kaya ako'y kabilang na sa pamilya ng Diyos. Tinutuwid po kayo ng salita ng Panginoon sa oras na to. Association does not mean having a relationship with the Lord. Ang inyong kaugnayan sa Panginoon ay nagsisimula when you receive Jesus as your Lord and Savior.
Sapagkat hindi ang Jewels FM ang nagliligtas. Ang nagliligtas po ay ang ating Panginoon. Amen? Ang Jewels FM ay pamilya ng Diyos na pinaglalagyan ng Panginoon sa atin. Pinagsasama-sama niya tayo. Pero hindi ito ang nagliligtas. Ang nagliligtas sa atin ay ang ating Panginoon. And because of our faith, we are included in the family of God. Pero yung mga hindi nananalig sa Panginoon, they were or they are excluded. They are isolated from the family of God. Kaya bilang pagtatapos po, gusto ko po magbigay ng 3 mahalagang hakbang kung paano po ang unbelief ay atin pong mapagtatagumpayan sa ating mga buhay. 3 bagay po. Number 1, kung ang mga eskriba at mga pariseo, ang naging problema nila ay hardness of heart. Kaya yung unbelief ay nananatili sa kanila. Tayo naman po bilang mga binanal, bilang sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ano kailangan natin gawin? Number 1, hearken to the Word of God. Yan po yung sinasabi ng Hebreo chapter 3 verse 15. To hearken means to pay attention, to listen closely. Ang ibig sabihin po niyan, ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ay dapat po na hindi lamang pinakikinggan, kundi dapat talaga ipinamumuhay. Sabi po ng Hebreo chapter 3 verse 15, ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. So, kahit na ang salita ng Diyos ay naririnig at ang salita ng Diyos ay nagliligtas, meron palang pagkakataon na ang salita ng Diyos ay nakapagpapatigas din ng puso ng tao. Na sa halip na laging naririnig ang salita ng Diyos para magbago, minsan, sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, nagiging kalus yung puso na nagmamatigas na ayaw ng magbago. So, hindi po yan ang kalagayan ng mga mananampalataya. Yan ay kalagayan ng mga taong ayaw sumunod sa Panginoon. Pero sa bawat isa sa atin, we have to pay attention. We have to listen closely to the Word of God. Yan po sinasabi ng Kawikaan or Proverbs chapter 4 verse 20 hanggang 22. Sabi po ng Proverbs, aking anak, chapter 4, verse 20 hanggang 22. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong bayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim. Sapagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kalakasan ng katawan. Sa NIV, my son, pay attention to what I say. Di ba yung mga estudyante, sinasabi ng teacher, dahil may importante sasabihin yung teacher, class, pay attention. Kaya, how do you pay attention to the Word of God? Napakahalaga mga kapatid. Ang susi laban sa unbelief is pakikinig sa salita ng Diyos. At hindi lang basta pakikinig. It means paying careful attention, listening closely and carefully to the Word of God. Kasi ang salita ng Diyos, ang ginagawa ng salita ng Diyos, ang pangako, pansinin niyo, pagkat ito'y kaalaman at daan ng buhay, they are life to those who find them and health to a man's whole body. So imagine niyo po ang benefit ng salita ng Diyos. Tapos babaliwalain lang. Tayo bilang mga anak ng Diyos, the Word of God is our source of strength, spiritual strength and physical strength. Emotional strength. Kaya kapag ka ang salita ng Diyos, naririnig pero hindi nababago ang buhay, something is wrong. Kaya sabi dito, hearken to the Word of God. So may command po dito sa Proverbs chapter 4 verse 20. Pay attention, listen closely. At ano yung process para ang salita ng Diyos ay manatili? Do not let them out of your sight. Ngayon po maganda na, no? May visual na, may naririnig pa. Di ba? Ibig sabihin, yung learning ay mas madali ngayon. Pero ang problema, dahil nga may visual na, hindi na magdadala ng Bible. May visual naman pag Sunday. Tapos ang problema pa din, pag Sunday na lang nabubuksan ng Bible. Tapos yung weekdays, hindi na nababasa ang Bible. Hindi po. Pag sinabing hearken, ang ibig sabihin nito is talagang you pay careful attention.
You listen closely. You do efforts para yung nakikita mo, yung naririnig mo, hindi mawala sa'yo. Kaya sabi ng verse 21, do not let them out of your sight. Keep them within your heart. Kung kinakailangang i-memorize, gawin para huwag siyang mawala sa ating mga puso. So yun po yung una, to battle, to be victorious against unbelief. Hearken the word, for the word of God. Number 2 is, pursue maturity. Ang problema po ng unbelief ay yung pag-i-stagnate ng pananampalataya. Pag-i-stagnate doon sa tinanggap na kalaman at yun na. Ayaw nang matuto pa. Anong nangyayari? Pag ayaw na matuto, pride. Lumalaki na yung ulo. Kasi ayoko na, wala na ako nang pinakamagaling, ang dami ko nang alam. Ano sabi ng Hebreo chapter 6 verse 1? Kaya't huwag na ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo ang pag-aralan natin, kundi yaong maghahatid sa atin, saan? Sa ganap na pagkaunawa. So ang tinutukoy po dito is yung maturity. At alam niyo po ba ang mabilis na paglago? Alam niyo po yung sikreto ng mabilis na pag-unlad ng pananampalataya? Ang sikreto po ay mabilis ding pagsunod. Obedience is the fastest way to maturity. Maturity is not measured by the many words in the Bible that you know, but the way you obey what you know from the Word of God. Nasusukat ang maturity hindi sa dami ng alam sa salita ng Panginoon, kundi paano mong ginaganap ang mga naririnig mong salita ng Panginoon. At mapapansin nyo, sinabi ng banal na kasulatan, may nauuna na nahuhuli at may nahuhuli na nauna. Yung nauuna, kasi madaling sumunod, mabilis sumunod sa kalooban ng Panginoon, kaya nagmamatured agad. So the fastest way to maturity is obedience. Lastly, kung nagiging problema po ang mga unbelief, yung mga ito ay nag-exclude, nag-isolate sa mga hindi nananalig, nag-isolate sa family ng Diyos. Sa atin naman, bilang mga mananampalataya, for us to be alive in our faith, ang kailangan po ay do not forsake your church family. Napakahalaga po ng pamilya ng Diyos. Hindi ito nagliligtas, ang Diyos ang nagliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Pero ayaw ng Diyos na pabayaan ang kanyang mga anak na inililigtas. Kaya naglagay siya ng isang iglesia na mayroong mga leaders, mayroong mga members na magpapalakasan sa isa't isa. Sa isang mananampalataya na katulad ng isang bagong panganak, kapag ang isang bagong panganak, walang pamilyang kinalakihan, yung bata na yon mahihirapan. Walang baby na napalayo sa pamilya. Ang hirap, yung orphan. At nais ng Panginoon na hindi po maging orphan ang mga mananampalataya. So, anong kalagayan? We have to stick to our church family. Sabi po ng awit 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Wow, ito po ang pinakamagandang description ng pamilya ng Diyos. Nagkakaisa, sama-sama. Hindi ibig sabihin, hindi nag-aaway, hindi nagkakaroon ng tampuhan, walang pamilya na walang awayan. Pero ganun pa man, dahil ang Diyos ay Diyos ng Espiritu at Diyos ng kaayusan, Diyos ng pagkakaisa, anumang mga hindi pagkakasunduan, dahil nasa ating kalagitnaan ng Diyos, nagkakaroon po rin tayo ng kaayusan at pagkakaisa. Amen po ba? Bilang magkakapatid. Ngayon, sabi dito, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. So kung ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos, paano mo may papakita ang iyong pakikipag-isa sa pamilya ng Diyos, pagiging kabahagi sa pamilya ng Diyos bilang kapatid? Of course, if you belong to this church, to this family, serve in this church. Kung ikaw, di ba, makikita niyo po, ang isang pamilya, habang lumalaki yung mga sanggol, hanggang maging later on, maging adolescent, hanggang maging may kani-kanila ng mga sari-sariling mga profession,
Pero yung mga inalagaan na pamilya na yan, anong ginagawa? Yung commitment, nandun din sa family. Kasi later on, makikita nila, si nanay at si tatay, tatanda na din. Kaya yung kanilang responsibility, kahit hindi yun hinihingi ng mga magulang, nagkakaroon sila mismo ng kanilang sariling commitment. Kami na po ang mag-aalaga sa inyo, sa inyong pagtanda. So yan ang kalagayan ng isang maayos na pamilya. Amen po ba? Pero yung mga pamilya na wala man lang pakialam sa mga magulang na pagtanda, nagkaroon na ng sariling pamilya at tumanda na yung mga magulang, pinabayaan na dahil wala nang pakinabang, ay wala na ring, pinababayaan na lang. Hindi ganyan ang magandang pamilya. At lalo na sa pamilya ng Diyos, hindi ganyan. Kaya, if you belong to God's family, to not forsake your church family, you have to serve in your church. You have to grow with your family. Kaya nga yung ating team, we serve together and we grow together. At ang ibig sabihin din po nito mga kapatid, for not forsaking your church family, you have to stick with your church. Minsan napakadali po para sa panahon na ito, no? Yung tinatawag na church hopping. Pag ibinilang mo ang iyong pamilya na pamilya mo, pwede kang dumalaw sa ibang mga churches, pero babalik at babalik ka sa pamilya mo. Kasi kinikilala mo na pamilya mo yan. Pero kung wala kang sense of family doon sa iyong kinamulatang church, hindi mo papahalagahan ang iyong church, kaya mangyayari, maghahanap ka talaga ng ibang mga lilipatan. Pero hindi ganun ang kabilang sa pamilya ng Diyos. Andiyan po ba kayo? Kung ikaw ay kabilang sa pamilya, kinikilala mo na ito'y pamilya mo, you will stick with your family, with your church. Ang ibig sabihin po niya ng sticking with your church is, you have to commit your presence. Hindi dahil sa attendance. You have to commit your presence, your service, your support, and your ministry. Bakit? Kasi nga po, pagpapakita ito ng ating pagkakaisa, ng ating pagsasama-sama. Sabi nga ng verse na binasa natin, behold how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. So sa pamilya ng Diyos, andun yung pagkakaisa. Bilang pagtatapos po about unity, meron po isang mental house na mga around 50 patients yung naroroon. At alam nyo, dun sa mental house na yon, meron pong mental patients na mga 50, isa lang ang nagbabantay. Ngayon, nag-observe po yung isang tao na dumalaw po doon sa mental house na yon. Sabi niya, ang dami mo palang binabantayan, 50 mental patients, pero nag-iisa ka lang. Hindi ka ba nag-aalala na kapag ka nagka-isa yan, ay pwede kang madaig ng mga mental patients na yan? Alam niyo kung ano sabi po nung nagbabantay? Sabi niya, di ako nag-aalala kung sila yung magkakaisa. Kasi kailanman, ang mga mental patients, hindi sila mayu-unite. Andiyan po ba kayo? At hindi po tayong mga mental patients, mga kapatid. Andiyan po ba kayo? Dahil hindi tayo mga mental patients, dapat bilang kabahagi ng pamilya ng Diyos, we are united. Nagkakaisa. Yung ayaw ng pakikipag-isa, ayun. Sabi nung bantay, ang mga mental patients, hindi yan magkakaisa. Pero kung ikaw ay mayroong espiritu ng Diyos, pipiliin mo na makiisa, makibahagi, maglingkod sa pamilya ng Diyos. You will stick to your family. Amen po ba? Kasi hindi ka mental patient. Ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The dangers of unbelief. At ano po yung unang danger? Yon, yung hardened heart. Ano pa po yung pangalawa? Spiritual vulnerability. And number 3, isolation from God's family. At sa ating mga nakakakilala sa Panginoon, hindi dapat magkaroon ng lugar ang unbelief. Why? Because we will listen closely to the Word of God. We will pay attention to the Word of God. At ano yung pangalawa? We will pursue maturity. Hindi tayo mag-stagnate, hindi tayo titigil. Patuloy tayong lalago. And lastly, we will love our church. We will not forsake our church. We love one another. We love unity because we have the Spirit of God in us. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan.